Hi guys, welcome back to my channel. So I'm Nikki again. It's been a while since I uploaded a new video. So I'm with my niece, Crystal, again, to do like a mini podcast lang naman. Sobrang quick lang na kwentuhan. Just wanna know more insights about life, about relationship. Actually, very random details, random information tungkol sa kung ano yung opinions ni Crystal and opinions ko as well. For you, just want to share, just want to share some information na makakatulong sa inyo through our experiences as well. Okay. So, kamusta ka naman? Good. Okay. Yan. So, I prepared some questions na kung saan, makaka-relate together tayo through relationship, magpa-friendship man yan, and family, just, all about under the sun na pwede nating mapag-usapan. So, first, syempre, it's all about ourselves first. Okay, so, if I'm going to ask you, actually, we're just waiting for our drinks. Nag-order kami ng drinks. Dito kami sa Bitter Mama. So, ito ay nasa part na ng Paranaque. Yes. So, bago namin na-discover na coffee shop, na parang go-to na rin namin. Nagiging go-to na natin siya, no? Okay. So, what we have here, okay, so mangyayari, I'll ask question, and then sasagutin ni Crystal on her end, and then, syempre, sasagot din ako on my own, para experience, insight, or opinion. Okay? Okay, so first one will be, what is one thing you like about yourself that you used to hate? Used to hate? Ang hirap naman. So, parang, I used to hate it, and right now, gusto ko na siya. Yes, parang na-develop mo na siya. Ano ba yun? Parang, ang hirap pa. Diba? Parang mapapaisip ka. Kailangan ng para magre-reflect ka ulit kung kilala mo ba yung sarili mo. Ito muna guys, yung order namin sa Bitter Mama. Sobrang sarap. Yes. Anyway, ito na nga. Siguro kasi noon, actually I don't hate it. Pero, siguro, it's just, parang hindi naman ayaw, hate mo, pero parang ano lang, noon kasi sobrang tipid ko. I don't like it before. Kasi syempre, di ba, sino ba naman yung gustong nagtitipid? Like, parang tinitipid mo yung sarili mo, deprived ka eh. Sa mga bagay-bagay. Pero right now, hindi ko siya gustong-gusto. Pero right now, na-understand ko na siya. And naisip ko na, kailangan ko siya right now, no, sa mga finances. Parang mas okay rin pala na tipid talaga. So noon, syempre, younger self, tipid ka, naiinis ako na titipid ako, ganyan. Pero ngayon, parang gusto ko na nagtitipid ako. Kasi parang kailangan talaga siya. Ito. Yeah. For me, actually, hindi ko rin, ngayon ko lang napagtanto na ang hirap ng question na yun. Sabi ko pa naman yun yung unang tatanong, Diba? para medyo, warm up. Isip ka eh. Yeah, siguro, one thing na like about myself, kasi siguro hindi pa ako totally lumalabas sa mundo. Alam mo yun, sa parang real world. When it comes to pag nakikipag-socialize ako sa tao, parang feeling ko kasi takot ako makipag-usap kasi feeling ko re-reject agad ako, ayaw agad akong kausapin or whatever. Siguro yung pagiging tawag nilang social butterfly kasi sobrang tahimik ko talaga. So parang feeling ko, takot ako kasi feeling ko hindi ako gusto ng tao pag nagdaldal ako or something. Siguro yung pagiging yun, yung pagiging social butterfly ko. Yan. Sa akin kasi siguro kaya ako nahihirapan mag-isip kasi parang baligtad, parang yung version ko before, parang mas okay kasi sa ngayon. I think at some point lang naman, hindi naman lahat, pero mostly, kaya siguro nahihirapan akong sumagot kasi parang ang question is hate mo noon but you like it right now. Pero noon kasi parang I like it more noon kasi sa ngayon. Yeah. So, next question tayo. Okay, next question. How do you truly feel when you are alone with your thoughts? How do I feel? Parang talaga yung pinaka-genuine na nararamdaman mo pag mag-isa ka lang with your own thoughts? Depende. Kasi if you're having bad thoughts talaga,
situational yan. Yeah. If you're having bad thoughts, parang, syempre malungkot ka, parang down ka, and syempre nagmumuni-muni ka, nag-iisip-isip ka, kung ano na iniisip mo. Pero kapag siguro, let's say, normal lang, wala namang kaganapan, hindi ka malungkot, hindi ka naman sobrang saya, yung talagang normal lang, mag-isa ka lang. Siguro, realizations in life. Yung parang, marami ka na naiisip na bagay-bagay, yung bigla kami mga naaalala, tapos isip mo, sana pala, ganito ginawa ko, ganyan. Siguro ganon, yung nafe-feel ko, parang concentrated ako. Nagko-concentrate ako, and I think that I have more time sa sarili ko, nakakausap ko yung sarili ko, nakakapagpahinga ako sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kasi minsan naman nauubos din yung, yung social battery mo eh. Agree. Ayun, siguro ganon. Yeah, sa akin, same realizations, good or bad. And also, siguro sa state ko, feeling ko sa age ko, na feeling ko ang feeling ko karga ko lahat ng problema sa mundo, which is dapat hindi. Kasi hindi mo naman kontrolado lahat na nangyayari. Pero, for now, in my situation, takot akong mag-isa, takot akong walang ginagawa. Kasi feeling ko, Mag-iisip ka. oo, as an overthinker. Parang feeling ko parang, hala, nagsisipasukan siya. Hindi naman totally like suicidal thoughts or whatever. Pero parang, alam mo yung parang, what if ganito, what if ganyan. Kaya siguro, parang minsan mas gusto ko pa rin yung busy ako, may ginagawa ako, or may kausap ako. Parang feeling ko mas safe siya for me kesa yung ako lang na mag-isa. Pero minsan, di ba, may mga thoughts din tayo na parang, parang gusto ko mag-isa. Kasi gusto ko pag-isip-isip, ayoko na may kausap. Yun nga, sabi mo, parang nalalobat din yung social butterfly na, battery natin. So, yeah, ayun. Same lang. Same lang tayo ng Okay, next. Third question. Ito, do you trust your own intuition? Or do you often doubt it? I trust my intuition. Same. Siguro, let's say, parang safeguard ang intuition ko, 99.9%. The probability na hindi siya mangyayari or hindi nangyari is 0.1% lang. Yeah. Kasi, tested na eh. Tested na lahat ng hinala ko and all. Hindi lang sa relationship. Kahit in general, sa pangyayari, talagang tama. Ganon. So, Yeah, agree with you. Mostly, I don't know, kung ako lang, or syempre, parang may nabasa ako sa Reels or Instagram, I can't remember na. May nabasa ko na ang isang gift lang ng isang babae, like very powerful gift na meron tayo as a woman is our intuition. Kasi sometimes, hindi tayo aware sa mga bagay-bagay. Pero, pag naging aware tayo, sobrang tutok natin na parang hindi tayo titigil ng walang evidence, walang something na mapapatunay sa kumbaga, mawawala yung pagka-bother natin sa intuition na hindi meron talaga eh. Meron talaga. At saka meron ka bang time na parang okay ka naman? Bawal, let's say you're working, kumakain ka, parang there's something na pumutok na parang hindi ka mapakali. In one snap. And you don't know na bakit ganito yung pakiramdam ko, hindi ko alam what's happening, wala ka idea ano nararamdaman mo. It's just parang chaotic yung utak mo, hindi ka mapakali, hindi mo alam kung ano yung problem. So, pag ganun ako, alam kung may nangyayaring hindi maganda. Yeah, true. And also, parang dati ko pa siya na-experience. And also, my friends telling me about it then na hindi rin nila alam kung paano ko nalalaman. Like, in a way, yung nalalaman na parang yung vibe, yung aura ng isang tao, and then tumutugma na parang there will come a time, there will come a day na yung sinasabi ko, yun yung mangyayari. Like, not exactly, but merong something na, sabi ko sa'yo, di ba? I told you, ganon. So, parang intuition is very important for us women. Mga lalaki din naman nakakaramdam, pero not to the extent yung very powerful yung intuition as a woman. Minsan kasi, sa totoo lang minsan talagang kahit wala ka talagang hawak na evidence and all, magsisimula yung magpakita sa panaginip. Yeah, bago sa mga hinahinala. And then parang, there's something in you na parang, ba't ko kayo napaginipan yun? So, doon ka na mag-start ng investigations mo. Yeah. And after that, ayun. Yeah. Totoo pala lang. Yeah, and also, hindi lang din naman din to about the relationship, no? Like, in general, in life, with your family, friends, ganyan. Sobrang in general siya. Kasi once na maramdaman mo yun, ay, girl,
Hindi ka nagkamali. Trust your intuition. Yes, yes. So, do you like who you are becoming, or do you miss who you used to be? Okay, so 50-50 yan. In terms of relationship, handling relationship and myself, yung pag-iisip ko, I like myself right now. I think it's better than before. Kasi ako, right now, I'm in the state of, I don't give a fuck. So, kung ganyan gagawin mo, fine. Okay. Hindi ko tulad before na nagagalit ka, bulyo ka ng bulyo and everything. Parang ako na lang, okay, fine. It is what it is. Gano'n na lang yun. Parang ayoko na lang kasi i-stress yung sarili ko. Alam mo yun, yung parang ganon, peace of mind, everything. Yan yung priority ko. Priority ko right now, yung sarili ko and peace of mind ko. So, when it comes naman siguro sa mindset, pagiging masipag ko, mas masipag talaga ako and mas maganda yung mindset ko before kaysa ngayon. Kasi aminado ako right now, tamad na ako eh. Tapos parang wala akong motivation. Aminado ko parang naging bobo na ako, kinakalabang ni utak ko. Ganun. I don't know. I like myself noon sa part na yun ha. Tsaka yung ano tawag yun, dedication sa mga bagay-bagay. Yeah. O yung gana mo, motivation, dedication, and everything sa mga bagay-bagay. Mas gusto ko yung self ko noon kaysa ngayon. Pero yung pagdating sa pagiging matatag, I think mas okay yung ngayon kaysa before. Kasi di ba experience tinuturuan ka talaga yan eh. Yeah. Mas nagiging malakas ka. So, ikaw. For me, feeling ko, mas gusto ko yung kung ano ako ngayon. Kung ano ako ngayon, kasi dati sobrang weak ko. Aminado talaga ako. Mapa-relationship, mapa-friendship. Siguro meron pa rin instances na talagang, girl, wala. Bobo ka talaga. Ganun. Bobo ka mag-desisyon, ganyan. Siguro it's a Libra in me. Hirap din sa decision making. That's number one. And, pero kung ang tanong is yung whole na ako, mas gusto ko yung ngayon. Yung kasi, actually same lang. Hindi totally 100% na I don't give a fuck Talagang medyo may bothered pa rin akong nararamdaman. Pero parang mas na-enhance Oo, lang. parang ano na lang ako, what they call this, siguro yung better explanation, siguro parang, kung ayaw nyo sa akin, okay, hindi kita pipilitin, parang pagod na ako. Kumbaga parang mas calm ka ngayon. Oo, pagod na akong doon pa rin yung pagpiplease sa tao, pero medyo pagod na ako yung susuyo ka pa, yung paulit-ulit tayo, walang growth, parang ganun. So, yeah, mas gusto ko yung kung ano ako ngayon. Yan. Okay, what is something you really want, but you feel like you don't deserve? Deserve ko lahat. Deserve ko lahat ng gusto ko. Sarap hindi. Parang hindi naman. Kasi if you like it, di ba, parang you know you deserve it. Parang para sa akin lang yun Siguro, magiging hindi mo lang deserve yung gusto mo kung alam mo sa sarili mo you're not putting enough efforts. Or like, parang alam mo sa sarili mo na gusto ko nga hindi na to deserve kasi wala kang ginagawa effort or action or anything. Siguro ganun. Pero right now, I think lahat ng gusto ko, deserve ko. Yeah, I agree. Same lang din. Hindi, same lang din sa akin actually. Maybe you can't get what you want agad-agad. You need to really earn it. You really need to work for it. Pero, nandun tayo sa part na, ay hindi ako papayag. Deserve ko to. Kailangan ko to. I need this. I want this. I need this. I deserve this. Ganon. Yeah. Okay. So, do you believe in right person but wrong timing? Wrong timing, pero tama yung tao. Yes. Minsan, possible yun. Like, halimbawa, tama na yung tao, wrong timing. Maybe you were, tuyang kayo parehas, pero alam mo yun, walang bad breath. Pangit pakinggan, parang bad breath. Kasi, walang masamang tinapay. Alright, go. Walang masamang tinapay both sides. Pero you have to let go because hindi tumutugma yung tadhana. Kasi I don't believe na kung mahal mo, ipipilit mo. No. Kasi there are times na you need to
alam mo yun, mag-compromise and magbigay ng space kasi hindi pwede ipipilit lagi. Kasi sometimes kapag pinipilit natin yung mga bagay-bagay, mas nagiging worse yung result. Yeah. So, naniniwala ko, na may mga ganun, tamang tao, maling timing, possible na in a relationship ka, pero ito yung tao na para sa'yo. So, bad timing yon. Yeah. So, kailangan, di ba, possible na maghihiwalay pa kayo nito kasi hindi kayo meant to be, tapos ito na yung person, possible na din. Yeah, ako din, same. Naniniwala din ako. Before pa dumating yung araw, like yung year na to, or yung ngayong ako, alam mo yun, ay naniniwala ako doon sa right person, wrong time, right person, wrong timing, kasi na-experience ko siya. So, dumating sa point na wala parang hindi talaga tugma So, parang, okay, you just need to let go. You just need to let go the person. Hindi siya madali. Siguro nung case ko kasi na yun, parang, bata pa din kasi ako noon. So, parang feeling ko, sige, okay lang yan. Parang, okay lang yan. Makakahanap pa ako iba pa, ganyan. Pero like, if iisipin mo, may ganon. May experience. Kumbaga, hindi makakumpleto yung buhay mo nang hindi mo ma-experience yung ganon. Mapa-relationship, friendship, in general. Diba? Yeah. Okay. So next, do you think you deserve the love you are looking for? Oo naman, bakit hindi? Char, I mean, like, hindi lang sa akin this goes with everybody. We deserve to be loved the way we wanted. Diba? Kasi parang, why not? Bakit hindi? Siguro hindi mo lang deserve mahalin kung kupal ka. Yes. Like, kung talagang loko-loko ka, nanggagago ka ng tao, siguro yan, you don't deserve to be loved the way you wanted. Kasi, para sa akin, if you want to be loved the way you wanted, and then, gawin mo din yun. Gawin mo din yung part mo. Yung part mo, exert ka rin ng effort, like, hindi pwedeng, gusto mo mahalin ka, ganito, ganyan, pero ikaw mismo, wala kang, alam mo yun, parang, ganun. Ikaw. Oo naman. Oo naman. I think talaga, deserve ko. Tulad ng sabi mo, deserve ng lahat naman na mahalin kung ano yung gusto mo, kung paano ka mahalin ng isang tao, kung paano mo gusto kang mahalin ng isang tao, deserve mo yun, deserve mo ma-experience yun. Yeah, feeling ko din, can't really expect someone to love you kung ano yung gusto mo na pagmamahal na ibigay sa'yo. Oo. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo yung mabigay. Yeah. Diba? Parang ganon. Pero it takes like baby steps kasi hindi naman laging mahal mo yung sarili mo lagi, di ba? Parang there are times talaga na wala parang ang hirap mahalin ang sarili mo, yung ganon. Pero lahat na makahanap ng tao na very understanding, kilala ka, na kapag nagkakaganto ka, ganito lang yan. So parang, yeah. So, are you afraid of being too much or not enough? parang both. Siguro ang hirap nun parang mas nakakatakot maging too much. Kasi minsan mahirap na mag-adjust kapag sumobra ka na Kasi parang aatras ka, you need to, i-lessen yung pagiging ganto mo. Parang, paano kung ganto ka talaga? Diba? Yeah. Hindi ka tulad pag kulang ka, parang, okay, ito pala yung kulang ko, sige, alam ko yung gagawin ko, mag-adjust ka, dadagdag ka lang ng konti. Pero kasi yung sumobra ka, hindi lang ikaw yung sobra. Like, for them, you're too much. Pero ikaw, sa sarili mo rin, you gave too much na parang wala na matitira sa sarili mo. So, that's hard. Hindi ka tulad ng kulang ka. Parang, meron ka pang natira sa sarili mo. Kumbaga, ito pa, okay ka pa. Tapos, mag-a-adjust ka lang ng konti para lang maging tama. Para maging sakto lang. Ganon. Pag too much ka na kasi sabihin, nabigay mo na lahat and all, which is nasasakal sila. Tapos ikaw, parang hirap ka na kasi nasanay ka na. Diba? Ganon. Yeah. Ikaw. Ako, for me, I'm afraid of being both. Siguro, through my experience, takot akong sabihan na I'm not doing enough. Kulang pa. Ganon. Parang, hindi ikaw enough for me Parang ganon. Kasi I've experienced someone telling me that na, ay, hindi
hindi na kasi enough for me eh. Parang there's something kulang pa eh. Ganun, Parang ganun. masakit pala din yun. Parang Masakit kulang din ka siya. kasi. Oo. And then, they will find someone that Na kulang magbibigay. with other people, no? And takot din ako na masabihin na I am being too much. But for me, siguro in my personality, feeling ko pag nagiging too much ako, actually dalawa yan eh. It's either pangit kasi, yun nga, baka masakal yung tao. And then, on the other side then, ng situation will be, siguro okay na rin na binigay ko lahat. And then, no regrets ako. Parang wala na. No touch move na. Binigay ko na sa'yo lahat eh. Wala lang ano. Bahala ka na. Bahala ka na. I'm done with you. Ganon. So, yan ang atake. Okay. So, what is your love language? Giving. Giving to people. Giving. And then, ano ba to? Top 5 ba to? Ranking ba to? Siguro Or top isa? 3. Top 3, sige. Giving, number 1. Acts of service. Acts of service, number 1. Maskas talaga ako. And like, nature ko lang talaga ganun. Number 2, giving gifts. Okay. Hindi kang magbigay-bigay ng kung ano, kahit, alam mo yun, anything na, uy, paborito niya to, uy, gusto niya to, Yeah. yung mga ganun. Then Yeah. siguro third, maybe, physical touch. Kasi, like, parang, before hindi naman ako ganun, hindi ako sanay maging clingy, ganyan. Pero parang sarap din yung ano-ano yung sila. Kasi, words of affirmation kasi, hindi ako maano eh. Like, Mabulaklak. hindi ako mabulaklak. Like, maybe sa utak ko, inaano na kita, napupuri kita na ang ano naman ito. Pero it's just in my mind, parang nakikringe ako sa sarili ko pag sasabihin ko. Pero yan, halimbawa siya, minsan na-appreciate ko siya. Hirap ako mag-thank you. Hirap na hirap ako mag-sorry. Hirap na hirap ako nung mag-puri ng tao. Kasi parang feeling ko, kahit totoo naman yung sinasabi ko, feeling ko pag sinabi ko, tingin ko lang parang pag pinakinggan siya, ang plastic pakinggan. Ganon. Okay. Yeah, get. So, ganon. Tapos yung sa ano naman, yung isa yung, ano ba yung isa? Ay, Quality hindi pala. time. Sorry, mali. Ulit tayo. Yung pala nakalimutan ko. So, parang, quality time kasi sa physical touch. Okay. Ayun. Okay. So for me, of course, number 1, words of affirmation. Sobra ka sa words of affirmation. It's both giving and gusto ko ma-receive, no? Very vocal ako. Dati kasi hindi ko kaya. Pero nitong mga kaya ko na parang, girl, ang ganda mo dyan. No. Uy, baby, ang ganda mo dyan. Ganon, yung ganon. Tapos, feeling ko kasi nakaka-motivate siya with kahit kanino mo sabihin. Ganon. Second will be quality time. Very important sa akin. Kahit hindi tayo magsalita. Mas Makita lang kita, makasama lang kita, ganun. Kahit mag-cellphone lang tayo dyan, wala kang pake. Ganon. And then, dito sa part na to, turn ako kung acts of service. Kasi parang nagiging na rin ako na, gusto mo, ganyan. Acts of service or physical touch. Recently kasi parang gusto ko yung, touch, ganun. So, ayan. If you could read your partner's mind whenever you want, would you do it? Yes! Yes, di ba? Ay, parang ano rin yun kakasira rin ng peace of mind. Parang, anytime you want lang naman eh. So, pag Anytime you want. mo lang naman. Yeah. Not every day, pero pag medyo Di ka naman lang, lang parang tagilid parang ka. gusto ko. Oo, gano'n. May advantage and disadvantage. Kasi minsan, pwedeng masugol yung peace of mind or maybe may surprise siya tapos nalaman mo na kasi pakialam na yun, di ba? Yeah. Ganon siguro. Yeah. Siguro, gusto kong mabasa yung isip niya when we have conversation na very, like, gusto ko talagang kunin sa kanya yung gusto kong marinig eh, ganon. Kung pwede ko lang mapiga yung utak, kaya gagawin ko. Kasi minsan paano kaya kung may sinasabi silang mabulaklak, maganda, pero in their mind pala, parang Kabaligtaran. Parang sakit nun nakikita Sakit mo talaga sa yun. isip nila. Oo, yeah. Agree naman. Okay. So, if you could make everyone like you, but you had to be fake to do it, is it worth it? Hindi. Kasi, let's say, nagustuhan na nila ako sa
pagkataong pinake ko. Hanggang kailan ako magiging fake? Yeah. Di ba? Until makalimutan ko kung sino ako, tapos ma-adapt ko na yung fake self ko. So parang gusto ko, magugustuhan mo ako, it's about me. Sino ako, ano yung binibigay ko, anong pinapakita ko. Kasi parang, kung nagustuhan ka ng tao because nag-fake ka, parang fake lang din yung pagkagusto nila sa'yo. Yeah. Diba? Hindi mo That's naman true. masabi. So, paano kapag hindi ka ganun, eh di hindi ka rin nila gusto? Yes, lalo na kung ikaw yung personality mo and ikaw yung tipo ng tao na hindi talaga pretentious. Like, yung wala, mabilis kong mapagod, mabilis ka ma-drain eh. Yeah, Mabilis ka ma-drain hindi ko kasi talaga hindi ka kaya. yun. Hindi yun ikaw. Ganun. Tsaka, siguro, for me, as a bad liar type of person, yung di ko kaya yung sabi ko, masaya, ay, hindi okay ako. Tapos like a few minutes, 1 hour, hindi ba ako masaya? Yung ganun, hindi ko siya kaya. Hindi ko siya talaga kaya. What makes someone you can consider as your ride or die? So parang, paano mo masasabi na itong taong to is mako-consider mo as your ride or die person? Siyempre, from the word itself, ride or die, sasamahan ka sa lahat. Diba? Like, kahit alam niya, ito hindi ko naman niloromanticize na na kailangan mapahamak din yung friend mo. But what I'm telling is, okay, halimbawa kaming dalawa. Magkakapahamakan na eh. Pero hindi siya iiwan. Yeah. Yun yung ride or die. Sasamahan ko kaya nga ride or die. It's either you ride with them, diba? Or die with them. Ganun lang yung kumbaga, it's either positive yung kalabasan ng isang actions nyo or negative, nandun ka pa rin. Yeah. Yun siguro. Yun yung basehan ko yung let's say, may gagawin, ganito, ganyan. Yung hindi ako iiwan. Yeah. I mean, may mga times na maiintindihan mo yung reasons nila. Personal reasons kasi ganito, kasi ganyan. Naiintindihan mo yun. Pero kung palaging ganon, then I think hindi yun yung ride or die ko. Pero kasi meron ako mga nakilala and na-encounter na ganon, yung parang, okay, so hindi ka to ride or die talaga. Yeah. Pero may mga tao din talaga na mabibilib ka kasi parang talaga, sasamahan niya ako sa ganito kahit it's either hindi bukal sa loob nila pero gagawin nila kasi ano kayo eh, talagang dikit kayo eh. Oo, ganun siguro. Yeah. Same din. Actually, ikaw, consider kita as ride or die ko kasi feeling ko, una-una sa lahat, as me, as an overthinker person, at takot ma-criticize, number one na dyan is someone who won't judge you, whatever it is. Like, from your head to toe, talagang kilala ka, hindi kayo judge, kahit ano pa yung kagagahan yung gawin mo dyan. And also, yun din, parang, hindi naman like pagtatakpan ka consentidor or whatever, but you will also give them something na alam mo makakatulong din sa kanila. Like parang, alam mo, ito ha, baka mapahama ka Kasi dyan. iba yung ganito, judgment ganyan. sa parang, yung judgment kasi, parang dinikta mo na, ganito ka kasi ganyan ka. Kaya ka nagkaganyan kasi ganito ginawa mo, ano ba yan? Parang, putting blame sa lahat. Hindi mo parang, pwede mo naman kasi like, parang, okay, mali yung ginawa mo, so next time dapat ganito, dapat ganyan. You're giving advices. And it's how you say it. Diba? Yeah. Kaya nga important. Kaya nga very important yung choice of words. Kasi, maaring words lang yon, sasabihin mo, lalabas lang siya sa bibig mo, pero it's not. It will affect talaga a lot of people. Pag nakarinig nun, dadating na yung misunderstanding. Diba? So, very important din yung you listen. Not really, kasi diba, simula kasi nag-commerce ako talaga naintindihan ko siya, tumatak siya sa akin, na iba yung narinig mo at sa nakikinig ka. Magkaiba yun. So, ako, kahit until now, pinapractice ko siya na parang, kailangan mo ba ng mag-a-advise? Makikinig lang ba ako? Kinakausap ko yung sarili ko, Nikki, kailangan, very aware ka dapat. Makikinig ba tong taong to? Or kailangan mo makikinig sa kanya? Ganun. Sometimes kasi, may mga tao na kailangan lang to vent out. But they're not open yet
for, alam mo na, mga advices. Kasi Yeah. maybe masyado pa silang mainit. Mm-mm. So maybe yung sasabihin mo, hindi nila ma-take na maayos. And it goes both ways ha. Kung ikaw, it's how you say it and choice of words. Ikaw as a listener din, dapat ready ka makinig na yung mga sinasabi sa'yo, you won't take it as a judgment or parang criticism. It should be parang tinuturuan ka lang ng lesson or maybe yan, constructive criticism. Yes, yes. And also, it comes din dun sa taong nagbibigay ng advice or opinions or feedback. Kasi parang, you should be prepared na hindi dahil binigay mo yon susundin na ng taong yon. It will be depende pa rin yun sa kanya. Kasi buhay niya yan. Life niya yan. Situation niya yan. Kung nasan siya ngayon. So, nandiyan ka lang to listen. Nandiyan ka lang to give advice. Kaya nga lagi kong sinasabi, kahit kanino sa'yo or kahit kanino, opinion ko lang to ha, depende pa rin sa'yo, buhay mo Tsaka yan. ayun nga, like, Ganon. tama. So, para i-equal yan sa listener, parang ikaw din, parang hindi naman natin sasabihin sa'yo, gagawin mo na. Kasi, Yes. iwas ano rin yan ha, iwas sisi rin kasi ganito sinabi mo, kaya ganito ginawa ko. No, parang, sinabi niya lang yun, it's just a suggestion, opinion, pero it's you who will decide. Yeah. Kailangan mo lang marinig ng side nila para meron kang options. Ganon. True. That is true. Okay. So, what is the most painful thing a friend ever did to you? A friend? Siguro, luckily, I haven't experienced to be betrayed by a friend yet. Kasi siguro sobrang pili ko talaga sa friends ko. Like, alam ko, like, oo, sige, friend kita. Pero yung mga talagang sasamahan ko all the time, yung mga sasabihan ko na mga pinagdadaanan ko, sobrang picky ko talaga dyan. So, hanggang ngayon naman, friends pa rin kami more than a decade. Pero siguro painful sa akin yung parang, parang, ako yung niyaya mo, pero nagsiset pa lang tayo, pero wala pa na pag-usapan. Tapos hindi rin naman ako humindi. Kumbaga nandun pa tayo sa stage ng planning, tapos magugulat ako na tinupad mo na yung plan na yan with other circle of your friends. Yeah. Okay, sige, take one, okay. Pero yung paulit-ulit na gano'n, tapos parang, minsan is parang, halimbawa, alam mo ikaw yung, hindi naman siguro selfish yun, no? Pero parang kasi, ikaw yun nandiyan palagi, tapos matagal na kayong friends, ikaw yung nauna, pero yung bawal niya circle of friends, yun yung nasa highlights niya sa social media, kayo wala. Yun yung parang, every event or birthday, sila invitado, ikaw hindi. Pero you used to invite them sa birthday mo. Tapos, parang siguro, in short, parang mas priority yung iba kesa sa'yo. Ako, hindi naman sa selfish yun, pero kasi parang, yun talaga pinakaayaw ko, yung pinlano mo for us, tayo, tapos biglang, sa ibang circle of friends mo ginawa. Parang okay lang naman yun kung trip nyo rin yun. Like, okay, sige, staycation tayo, staycation nyo tayo. Parang kasi sa amin, hindi naman siya natuloy. Hindi siya natuloy, tapos parang naitsipwera na kami. Ayun pa, hindi na rin kami kinakausap, hindi na ako kinakausap. Tapos parang, what went wrong? Ano bang nangyari? Ganon. Tapos parang, sa iba ko pa nalaman na meron siyang isang bagay na hindi sinabi sa akin. And I respect that kasi privacy niya naman yun. Pero yung parang, bakit? Sino ba ako? Ano ba ako? Yeah. Diba? Parang, okay. Yeah, for me, of course, for me, number one talaga yan, betrayal. Maaring hindi mo siya, like, super friend, like, talagang years mo ng friend, but still, may moment ka rin na pinanghawakan mo yung girl talk, or like, a specific talk, it's just between you. Kaya nga kayo lang yung nag-uusap eh. Meaning, it's just within your circle together. And then, maka-find out mo na parang nilabas sa ibang tao. Which is a big no-no for me. Parang, naramdaman ko tuloy yung, alam mo yung ayaw mo naman manumbat, pero parang naramdaman mo yung, oh my God, naging empath ako sa'yo. I feel bad for what happened to you. Kumbaga nagsayang ako ng quality time, ng oras, ng efforts, ng laway for you to, to comfort you and everything. And then one day, just in one snap, yeah. So, parang, and then, isa din sa ayaw ko is parang, you keep
reposting, you keep posting and shit, whatever. Hype about those kind of dramas or whatever. Tsaka And then one day, plus pa sa'yo is yung mas naniwala sa iba kaysa sa'yo. yes. Very, Diba? ako, Okay. very importante sa akin yung communication. Mas gusto kong iprangka mo ko, Nikki, pak. And then we talk. We talk about it, we discuss about it. Pero, yung biglang, excuse me, hindi po ako mind reader. Tao lang po ako. Hindi po tayo manghuhula dito. So, bonus round. So, sasabihin ko yung sentence and then i-complete mo on your own. Ay, ganon. May bunda nga tao. Yes, fast talk. Okay. So, I wish people knew that black. Like for your own, yourself, ganon. How soft-hearted I am behind my bitch face. Oh, okay. I wish people knew that I deserve to be loved. I deserve to be loved, and I am someone who can give love as well. Yeah. Okay. Okay. So next, I deserve a love that black. A love that doesn't question my worth. Ikaw? I deserve a love that is consistent, and that I don't need to teach that person how to love me. True. Correct. Okay. The scariest thing about falling in love is knowing that your partner doesn't feel the same way as you do. Pero true naman. True yun. Ito. This is so me. The scariest thing about falling in love is losing myself. Ay, totoo. Yan. Actually, that's the reality. Yeah. Unfortunately. Yeah, that's the reality. Okay. I wish I didn't have to black. I wish I didn't have to work to get the things I wanted. Okay. For me, I wish I didn't have to beg just for that person to love me and respect me. Hugot. Okay. One day, I hope to find someone who black. Who loves me unconditionally. Okay, so for me, one day I hope, sorry, natawa ako. One day I hope to find someone who assures me. And, damn, Kaya mo yan? treasure me. Okay, blanco. The thing that breaks my trust is black. Lying. Kahit sa maliliit na bagay. Yeah. Ikaw? The thing that breaks my trust is betrayal, of course, and ano ba to? Being secretive. Okay. Yung parang isip mo, bakit kailangan mo yung secretive like? Yung parang hindi natin alam bakit kaya. So, ayun guys, that's all. And we hope pala na yung mga questions na ginawa namin, I think you should ask yourself too kung masasagot nyo. Kasi in that way, parang mas makikilala nyo yung sarili nyo, yung mas hinaharap nyo. Kasi minsan kami nga pag narinig namin yung question, napapaisip kami. So, maraming reflections and realizations na nangyayari. So, maybe, ayun, pwede nyo rin gawin with your friends, question kayo to sa isa't isa. And yung bonus round naman, depende na yun sa inyo and all. So, again, it's me, Crystal, and Nikki! Thank you so much guys for watching. Hope may nakuha kayo something. And yun lang. Bye guys!